maiwasan yung gulo, bangayan dito, bangayan doon, parinigan dito, parinigan doon. Talagang andyan po, talagang ramdam ko yung pagmamahal niyo po sa amin. Kasi isa din sa dahilan kung bakit ginawa ko tong channel na to is dahil din sa ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muli na namang bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-uusapan po natin yung pag-amin po ni Kalingap Rab, yung totoong dahilan. Bakit nga ba siya gumawa ng bagong channel about family? Ibig sabihin, yung content ho ay maiiba. Tama nga ba yung ilan sa mga binanggit natin noon na may kinalaman? Yung mga bashers na yan, yung mga toxic, at yung mga nagpapagulo po sa Team Kalingap. Tapos sunod na tanong, hihinto na nga ba siya sa paggawa po ng mga charity content sa kabila ho ng napaka-viral ang kanyang channel? Pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yan, siyempre paalala mo na si Kuya Julay, baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, pwede po nating i-follow at saka po pwedeng i-like yung mga upload po natin dyan. So maraming salamat. At siyempre ho, suportahan po natin ang Team Kalingap, mga Lingap partners, at pangunahin po si Kuya Bal Santos Matubang at saka po si Kalingap Rab. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong patungkol po kay Kalingap Rab, dahil dito po sa bagong channel niya, doon sa pangatlong upload niya, may mga binanggit po siya dyan, yung totoong dahilan at saka yung kanyang pag-amin. Dahil alam naman po natin, mga kababayan po natin, siguro mga higit 1 linggo na, talagang maingay ho sa Team Kalingap, sa hanay po ng mga reactors, sa hanay po ng mga naninira sa Kalingap, lalo na talagang walang humpay po yan sa mga comment section, sa mga sponsor, sa mga tinutulungan, at kung ano-ano pa mga babayan po natin, talagang masasabi natin na medyo talaga maingay. Bagamat sinasabi naman ni Kuya Bal Santos Matubang, yung gulo naman ay sa isang departamento lang, sa kabuuan naman po ng Kalingap ay okay naman. Pero ang totoo po noon, si Kalingap Rab mismo ho, umamin po siya na talagang nai-stress din po siya, naapektuhan na po siya mga kababayan po natin. Kaya sa pagkakataong ito, alamin po natin, ano-ano nga ba ang pinakadahilan? Bakit nga ba si Kalingap Rab ay gumawa ng panibagong channel na ang content ay more on family? Ito, pakinggan po natin. Every time na may vlog tayo dito sa aking personal channel is pahinga, mag-relax, at kalimutan muna yung mga problema. Kasi isa din sa dahilan kung bakit ginawa ko tong channel na to is dahil din sa dahil nga sa dumarami na tayo, di ba? Hindi maiwasan yung gulo, bangayan dito, bangayan doon, parinigan dito, parinigan doon. So sa sobrang laki na ng community ng Kalingap, welcome natin lahat, kahit di natin kadugo, kaano-ano, pinapasok natin hanggang sa hindi na natin makontrol. Kahit anong gawin natin, wala man tayong magagawa kasi wala namang batas ang YouTube eh. I mean, hindi naman tayo yung hindi natin hawak yung sa kanilang mga kanya-kanyang YouTube. Kumbaga, channel nila, wala tayong magagawa kung i-upload nila. Kaya yun, medyo na-stress ako nitong mga nakarang araw, parang linggo. Tagal kong nag-isip din tuwing gabi kung anong dapat gawin, hanggang sa nag-came up ako sa ganitong desisyon na siguro magpahinga muna ako. So ayan po mga kababayan po natin, maliwanag ho, umamin po siya. Talagang dahil po sa mga ilang gulo sa labas at sa loob, talagang ramdam po ni Kalingap Rab at hindi na po makontrol. Dahil ang laki na po ng Team Kalingap, ang laki na po ng community. So yan po yung talagang pangunahin na kung saan inaamin po ni Kalingap Rab na kahit po siya ay talagang na-stress. At yun po ay pinag-isipan niya pong mabuti sa mga ilang panahon at nakapag-desisyon po siya na kailangan pong magpahinga rin paminsan-minsan. Ito, panoorin po natin. Gusto ko lang ng pahinga na ganito, na may araw ako sa isang linggo na hindi ko isipin yung Kalingap community, kundi yung family ko lang, sarili ko, makapag-relax, makapag-recharge. Malinaw yung binanggit po ni Kalingap Rab. Gusto niya rin pong makapag-relax kahit papano. So ibig sabihin mga kabayan po natin, yung mga ginagawa ni Kalingap Rab
na pagtulong, pagcha-charity vlog, kung saan-saan, ramdam niya po na hindi ganun kadali yon. Maraming dapat pakisamahan, yung mga kasamahan niya. So, kailangan balansehin po yon. Kailangan walang magtampo, kaya ramdam po natin na hindi ganun kadali. Talagang may stress po yon. Kaya dito po, ang decision po ni Kalingap Rab ay mag-relax din po. May mga araw para sa pamilya. Kumbaga, kailangan mag-relax, mag-recharge, mga kabayan po natin. At ang good news po dyan, doon po sa 3 upload po ni Kalingap Rab sa kanyang bagong channel, napansin po natin, mga kabayan po natin, ang lakas po ng views. Yung isa po doon ay higit 300,000 views na po. Yung isa naman magti 300. Tapos yung pinakahuling upload ho, 1 day ago, kulang-kulang 200,000 views, mga kabayan po natin. Kaya dito po, natutuwa si Kalingap Rab. Dahil sa mga personal vlog na yan, maraming sumusuporta. Ngayon ang tanong, napansin ho ba yan ni Kalingap Rab? Siya ho ba ay natutuwa? Dahil ang dami pong sumuporta po sa kanya. Eto, panoorin natin. Salamat po mga Kalingap dun sa mga sinundan kami hanggang dito sa personal channel ko. Hindi ko na-expect ito. Akala ko unang upload ko 20,000 views lang. Kasi wala pa naman ako masyadong subscribers. Akala ko mga 50, 20, 30. Pero umabot tayong 200,000. So, natutuwa ako kasi talagang andyan po. Talagang ramdam ko yung pagmamahal niyo po sa amin. Sa kabila ng mga sinasabi nila sa amin na kung ano-ano, mga negatibo, ay marami pa rin palang naniniwala sa aking pamilya, sa akin. Kaya maraming salamat po. Nababasa ko po yung mga comments nyo. Actually, iniisa-isa ko po yan ngayon kasi dito sa personal channel ko talagang walang toxic. Natutuwa ako, walang toxic. At natutuwa din ako na tuwing napapanood nila ito is nare-relax sila. Kaya ayun, actually ako rin po tuwing nag-vlog kami, family, iba yung pakiramdam. Iba yung pakiramdam na ganito, yung may peace of mind. Wala kang iniisip, wala kang pinakikisamahan, hindi mo kailangan mag-adjust, hindi mo kailangan makiusap. Kasi sarili kong pamilya to eh. Kumbaga, komportable ako sa bawat isa. Hindi ko kailangan makisama sa ibang tao. Kaya andito yung kapayapaan. Tuwing na-stress tayo sa Kalingap, dito naman tayo nagpapahinga. Kaya samahan niyo po kayo mga Kalingap, asahan niyo po. Marami pa po tayong adventure and travel. Mga ganitong pupuntahan natin, lilibutin namin ng Bicol. Papakita namin sa yung ganda ng Bicol. Siyempre kasama ng aking pamilya, tahanan. So ayun mga kabayan po natin, natutuwa po si Kalingap Rab kasi po viral din. Kahit bago pa lang po yung channel, ilan pa lang yung subscribers, pero yung views ho ay nasa level na ho ng main channel niya. Ibig sabihin ho, maraming sumusuporta kay Kalingap Rab. At ang kagandahan po dito, sabi nga ni Rab, walang mga toxic. Nagbabasa po siya ng mga comment, maayos yung mga comment. Kaya sa tingin ho natin, magtutuloy-tuloy po yan. Sabi naman po ni Kalingap Rab, mga 1 or 2 sa bawat linggo, magkakaroon po siya ng content na about family. Na kung saan naman ho tayo po ay agree dyan. Kasi po ang isa sa pinakamahalaga, bukod sa Panginoon, siyempre yung pamilya. Kaya kailangan talaga po mapaglagyan po talaga ng tamang oras, tamang panahon. Lalo sa kalagayan po ni Kalingap Rab sa ngayon, tingin ko maluwag-luwag naman na po siya. So marapat lamang ho na unahin niya yung pamilya. Pero ang ibig sabihin ho ba noon, siya ho ba ay hihinto na po sa paggawa ho ng charity vlog doon sa kanyang main channel? Ito po ang sagot niyan. And of course, yung pag-charity natin hindi matatapos. Babawasan lang ng konti kasi this time gusto ko naman mag-focus sa aking pamilya. Gusto kong makabawi sa kanila. Kaya ayun, yun yung plano. So ayan mga kabayan po natin mga Kalingap, maliwanag ho, hindi naman po ihinto. Maaaring mabawasan kasi nga po maglalaan siya ng oras para sa kanyang pamilya. Dahil wala pong masyadong toxic po doon. Na hindi po kamukha ng mga charity vlog, mga partnership, mga love team. Minsan maraming toxic ho talaga. Nakaka-stress po mga kabayan po natin. Pero wag tayong mag-alala po, yun naman po ay itutuloy. At saka marapat lamang po kasi yung channel na yun po ay ang laki na. At saka dyan din po siya nakilala. Kaya siyempre ho, marami naman siyang supporters na gusto pa rin po yung mga content niya dati. So kailangan po lahat yan pagbigyan. So dito po, kailangan lang po ng time management. Paano ibalanse, ilan yung i-upload sa mga charity vlog sa 1 linggo, sa family, nabangkitan ni Rab, mga 2,
So maganda po yung mga kabayan po natin, yung gusto ng family vlog, doon mag-concentrate. Yung gusto naman po ng mga pagtulong dito sa main channel, tapos yung gusto ng mga love team, mga tandem, doon sa pinaka main channel din. Kumbaga ho, lahat captured po mga kabayan po natin. Ano po, so yan lang po masasabi natin kasi ako po personally, nanghihinayang po ako sa main channel. Kasi madaling magdesisyon po na magpalit tayo ng content. Okay lang po yun sa kamukha po ni Kalinga Prab kasi trending po siya. Pero sa amin ho, hindi ganun kadali yon. Yung transition ho ay hindi ganun kadali. Kaya kailangan ho, magkaroon din ng strategy. Halimbawa, dyan ka viral sa main channel mo. Huwag mong basta-basta iiwanan yun. Kumbaga, unti-untiin natin yung mga gusto yung charity, may paliwanag natin na pwede rin silang lumipat o kaya magsuporta din doon sa family vlog. Kasi mahirap po yung biglang magdesisyon ka, iwanan ito, lipat sa ganito, tapos kapag tumatagal-tagal humihina, babalik ka uli, lalo tayong mapupuna ng mga viewers natin. Kumbaga ho, kailangan natin, i-project natin yung mangyayari. Hindi yung tira ng tira, tapos pag nag-fail, panibago na naman, hindi. Sayang po yung mga naumpisahan. Yun po sa ating opinion. Kung may konting idadagdag, hindi masama. Pero para ho iwanan na, baguhin na, ay sa tingin ko po hindi okay yun. Sayang ho yung naumpisahan. Kasi yun naman po mga kabayan po natin ay mababasa po natin sa mga comment section. Minsan yung mga supporters natin may hinahanap po sila. Na kung saan kapag naman napagbibigyan natin, lalo po silang natutuwa. Bagamat siyempre po, yung mga ganyan naman ay nagdidepende yan sa atin, sa may-ari po ng channel, sa YouTuber, kung ano yung mga hinihingi ng mga supporters po natin base sa mga comment at alam din po natin ang ginagawa natin kung marapat ba silang pagbigyan or hindi. So ilang po muna siguro mga kabayan po natin at sana maliwanag po yun ha. Yung ginawa po ni Kalinga Prab ay dagdag lang po yan sa kanyang channel para maasikaso naman po yung pamilya, mabigyan ng oras, pero hindi ibig sabihin yung charity po ay tuluyan ng iiwan. So abangan po natin sa mga susunod na vlog ni Kalinga Prab kung ano pa po ang kanya mga i-upload para mapasaya po ang mga viewers. Sa mga sumusuporta po, maraming salamat po sa inyo. Doon po sa hindi pa po nakasubscribe, dyan po sa Kalinga Prab na yan, bagong channel. I-subscribe po natin at suportahan po natin. So maraming salamat po sa inyo. So sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, salamat muna sa mga hindi po nag-i-skip ng ads sa channel ni Kuya July. Laging nagla-like at saka nag-share. Kaya kung inyo itong nagustuhan, pwede naman po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabay tayong lahat. God bless. Bye-bye.